Good afternoon din po sa lahat ng mga nakikinig. Let's pray. Hallelujah. Father, we thank you so much, O God, for your greatness and for your goodness, for your mercy and for your grace. Thank you for even for your unfailing love. Thank you, Lord, even for all the blessings na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin, sa mga nagdaang mga oras, sa mga nagdaang mga araw. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya at sa lahat ng kalakasan, sa lahat din po ng mga hininga ng bawat isa. Kaya po kami ay naririto muli ngayon para ikaw ay aming papurihan. At sa oras na ito, kami po ay uupo muli sa iyong paanan, Panginoon, para makinig sa iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin. Lord, continue to give us even the knowledge and the wisdom, the understanding that comes from you. We even continue to pray even for the fresh revelation that comes from you to be upon each and everyone. And we continue to invite your Holy Spirit, O Lord God, to be our teacher this afternoon. For I acknowledge that apart from you, I am nothing. And may your name alone continue to be magnified and be glorified as we continue to sit down and to listen to your word, O God. Thank you so much. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan habang kami po ay makikinig sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat. Continue to cover each and every one of us. Pati na rin po yung mga kapatiran namin na nanonood online. Ikaw din po, Panginoon, ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa kanila. And just continue to meet the needs of your people, Lord, who are listening to your word this afternoon, Lord. Thank you. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen. Praise the Lord. So, isang magandang umaga sa bawat isa. Purihin ang Panginoon. At tayo muli ay narito. So, purihin ang Panginoon sa lugar namin. Pinatagi ng ASF. Kaya na bagyo ang mga tanim nila. Tapos yung mga animal nila, lahat ng mga baboy, mga biik, nawala na rin. Kasi because of that Asian. Ayan? Swine fever. Asian. Ay, African. Asian. African swine fever. Doon sa amin. Kaya pasalamat pa rin kay Sister Jessa kahit tatlo. At least buhay pa rin. Ayong nakita ko na post ng isang kapatid sa lugar namin, 14 na yung mga biik niya, pero walang naiwan. Meron yung iba is pati mga nanay, yung nanay at din pati na rin yung mga malalaki na rin yung mga nakita ko na talagang inilibing nila because talagang mamatay na. So it's really parang nakakaroon sa puso. Kasi yung mga gastos nila ay mataas pa naman yung mga feeds na pinapakain. And then yung mga tanim naman nila, hindi lang yung mga alagang hayop, pati mga tanim, na bagyo na naman. Kaya ayun po, na-testing sila doon sa amin. And as of now, meron pang habang bumabagyo, meron namang nawala na nabising. Kaya lahat naman ng community sa munisipyo namin, they are still searching for the one, yung isang basta nawala na naglako, hindi pa nila mahanap-hanap. But praying that the Lord continue to intervene para mahanap nila. And despite of that, so yun po sa aming lugar sa Sagada. And kapag punta ka naman dito sa may party ng Bagyo, yung landslide na naman. So, kami talaga. Amen? But praise the Lord, purihin ang Panginoon sapagkat mga nangyayari po ang mga nangyayari para patuloy na mangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam ko na may message ang Panginoon. And habang nangyayari po mga gano'n na-testing din ako sa ituturo ko sa hapon ito. I was tested for the past weeks. Medyo na-maintain ko naman. Pero nung nakita ko yung schedule and I decided to ituro yung topic natin sa hapon ito, medyo na-testing ako. Kasi yung pagising ko, kapag nagigising ako na manalangin, maganda yung hindi ka parang talagang nami-maintain ko yung mga oras. But then, nung sasabihin ko, sige, ano po na ito,
ay parang kapag dumating na yung oras, talagang ano mo yung mga mata, pati mga ulo, medyo sumasakit, and then yung mga tulog mo parang talagang hinihila ka na ng tulog, and yung pagod, parang mga ganun ba. But praise the Lord, because walang makakahadlang pa rin, pero kapag ipagpatuloy pa rin natin, makikita pa rin natin kung paano mag-work ang Panginoon. Amen? And so for this afternoon, I want to preach on the power of persistent prayer. Amen. Yung power of persistent prayer sa hapon ito. Kung tignan po natin, in the book of 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, sabi niya dito is, pray, never stop praying. Kapag sa NIV, pray without ceasing. Yung iba naman, pray continually. Pero dito sa NLT, New Living Translation, sabi niya, never stop praying. Huwag kang, sa lahat-lahat ng mga mangyayari, never stop praying. Pero dapat sana tuloy-tuloy yung, tuloy-tuloy yung pananalangin. And tignan din po natin yung sabi ni Jesus Christ in the book of Luke chapter 18 verse 1, na kung saan sabi niya, one day Jesus told His disciples a story to show that they should always pray and never give up. Kaya always, sabi niya. So, we need to say that always, that they should always pray and never give up. And siya, kung binabasa po natin yung mga sulat ni Apostle Paul towards the Ephesians, sa mga Thessalonians, you should always, I always pray for you, or I never stop praying for you. Mga ganun yung mga, kapag basahin natin yung mga epistles ni Apostle Paul, that Apostle Paul never stop praying sa mga churches in Asia na kung saan yun po yung kaniyang mga naturuan o kaya mga na-share niya ng gospel ng Panginoon. And so tignan po natin kaya ano po yung ibig sabihin ng persistent prayer. So ano yung ibig sabihin ng persistent? Kapag persistent is talagang persistent prayer. Hindi po hindi siya na dyan. Persistent is talagang yung talaga bang kahit na anong nangyayari, hindi ka nag-i-stop, pero talagang parang lumalaban ka ba? So parang ipinaglalaban mo. Yung parang sabi ko kanina na bakit parang alam mo yung sa oras na dapat na magigising ako na manalangin, yung parang ay talagang yung tulog ng mata, yung mga sakit ang ulo, tapos yung parang pagod mo pa rin yung mga nandun before ka matulog. Before you sleep, kahit na yung medyo pagod ka, nandun pa rin na I will always still worship and to really pray for the Lord. But then the time came na kung saan is, ay bakit parang talagang hinihila ng tulog o kaya yung pagod na talagang wala nang gusto mo nang mahiga, mga ganun ba na talaga you are being attacked. But then ano po yung sabi niya dito ng meaning of persistent prayer? Keeping up a continuous, committed, and faith-filled conversation with God without giving up. Yung talagang hindi ka nag-give up, continue pa rin yun. Walang no retreat, no surrender. Pero ito yung sabi niya, ipaglalaban mo. Amen, sa Panginoon. Paglalaban mo para sa Panginoon. Paglalaban mo ang pamilya mo para sa Panginoon. Ipaglalaban mo ang pananampalataya mo para sa Panginoon. So, ano pa yung sabi niya dito? The act of coming to God repeatedly over time for the same request. Ano yung sabi niya dito? Yung push, pray until something happens. Hindi sabihin na repeatedly, yung parang katulad na ano yung binabasa nila ng Aba Maria. But then, hindi po yun ang sabi niya repeatedly. Pero yung kahit na yung parehas na everyday na ipinapanalangin mo ang pamilya mo, di ba? Everyday na ipinapanalangin mo yung employment mo, everyday na ipinapanalangin mo yung mga kapatiran, yung mga kasama natin, everyday na ipapanalangin mo yung ating lugar, yung nasyon natin, o kaya pati na rin itong Hong Kong. Alam mo, kahit na gagawin mo yun, when I try, kulang pa rin ang 2 oras. If you're going to praise from your family, from your country, even from the church, yung simbahan ng Panginoon, talagang magkukulang ang 2 oras pala. Kaya we
we have, sometimes you need to divide on Monday, Tuesday, may focus ka na. Because parang ganun na lang. Para parang ma-cover mo. So anong sabi niya? The act of coming to God repeatedly over time for the same request. Hanggang sa masagot po yung iyong panalangin. So kahit na pinanalangin mo tapos wala, keep on praying. Amen? Kasi kung minsan is hindi ko na ito kapag parang natapos mo nang pinanalangin ko naman na, kahit pa wala kailangan na ipanalangin mo. Ulit parang ganun ba? Tapos naman nang pinanalangin ko kahit hindi mo, pero hindi pala kailangan. Kailangan na persistent yung paulit-ulit mong talagang sabihin sa Panginoon hanggang sa makita mo yung sagot ng Panginoon. Pero kahit na nasagot pa rin ng Panginoon, nandoon pa rin yung parang sabihin mo, oh, thank you Lord for the answer, or thank you Lord sa mga ganito, salamat Panginoon, salamat. Nandoon pa rin yung pagpupuri mo. So kahit na nasagot yung pinapanalangin mo, hindi ibig sabihin na nag-stop ka na, kundi nandoon yung pagpupuri mo, pasasalamat mo sa Panginoon, tapos napapalitan ulit, pinapalitan ng Panginoon ng susunod, di ba? Parang mga ganun. So persistent prayer. And itong persistent prayer is ito yung parang wall. You are like building a wall. Alam mo yung pag-build ng isang wall? Yung pag-build ng isang wall is hindi lang isang araw, hindi lang isang buwan. Pero kahit na itong wall na ito, kaya tingnan natin yung mga construction dito sa Hong Kong, mga ilang taon bago ma-build yung isang construction, o kaya bago ma-build yung isang, yung kahit na yung wall na lang. Aabutin yan ng hindi lang buwan, kundi taon ang aabutin niya. Amen? And so it's just the same with prayer. It's like you are building a spiritual wall around you para hindi madaling atakihin ng kaaway. Ito po yung sinasabing persistent prayer. And that is why we need to keep on praying. We do not stop praying hanggang po sa ma-build. At kapag na-build naman po yung wall, kailangan din po yung maintenance. Kahit na na-build yung wall, kailangan niya pa rin ang maintenance. Kasi kapag hindi mo i-maintain yung wall, ay madali na rin na masira. So it's just the same sa panalangin. As we continue to keep on praying, nabibuild ang wall around you. And so, as you continue to keep on praying, hindi ka nag-i-stop nabibuild hanggang sa nabuild. At kahit na nabuild na yun, kailangan niya pa rin ng maintenance. So, ibig sabihin na hindi ka pa rin mag-iisa. Habang mananalangin ka pa rin, nandoon talaga na nagiging parang talagang tumitibay pa rin ang pundasyon. Kaya pundasyon ng pananampalataya mo. Kaya kahit na anong bagyo ang dumating, hindi na madaling mag-iba, hindi na rin madaling masira. Kahit na anong mga problema ang dumating, mga sunod-sunod nga, kasi yung sinasabi ko kanina, yung mga alaga nilang hayop, mga garden nila, parang sa isang iglap na lang, lahat ng pinaghirapan nila nawala. Diba parang nakakadurog sa puso is talagang negative, hindi lang back to zero, pero parang negative na sila. Kundi kung hindi pa nila niloan yung kanilang mga puhunan. Yun na yung parang na, but then, if there is a persistent prayer, kahit na gaano mang bagyo ang dumating sa buhay natin, parang medyo magaan lang pa na nandun pa rin yung parang, ay ano ba naman ito? Yung parang, siyempre, tao naman talaga tayo. So, there are times na talagang mandupay-pay ka, medyo talagang nandun yung discouragement mo, lalong-lalo na yung expectation mo, sana yung ini-expect mo na ganito. And you know, sometimes kapag nag-expect tayo tapos hindi natupad, yun yung mga dahilan kung bakit ang lahat ng karamihan ay, yung lahat ng mga karamihan ay nag-give up because hindi na-meet yung kanilang mga expectations. Nandoon na yung dumarating na yung mga, kung ano-ano na yung dumadarating, yun yung dumadarating sa kanilang mga isipan because of hindi na fulfill yung expectation ng bawat isa. But kapag nandoon po yung persistent prayer mo, na-build yung wall around mo, talagang tumitibay ka, matibay ka, nakaparang bato na kahit na anong nangyayari, kahit anong sinasabi nila sa'yo, kahit anong bagyo na dumating sa buhay mo, nakatayo ka pa rin. At sinasabi mo, Panginoon, maraming salamat. Katulad ni Job, di ba? Ano niya si Job? Na sunod-sunod yung nangyaring bagyo sa buhay niya. Pero ano pa rin ang sabi niya, may the name of the Lord be praised. Ibinigay ng Panginoon, kinuha niya, purihin pa rin ang pangalan ng Panginoon. Sinabi niya pa rin nila. So
So makita po natin dito, ito po yung, so it's like a persistent prayer is like a building your own spiritual wall. At ano po yung benefits, sabi niya dito? Ano po yung mga benefits of praying persistently? Anong sabi niya dito? Builds deep spiritual resilience and reduce anxiety. Builds deep spiritual resilience. Kapag tignan po natin yung sabi niya dito na resilience, means the ability to recover quickly or adapt well after facing hard times, stress, or bad events. So, staying strong and positive after a major loss, failure, or life change, and coping with emotional pain or stress instead of giving up. Yun. So, builds deep spiritual resilience, yung talagang deep talaga, and reduces anxiety. Kaya talagang nabibuild up mo yung sinasabi ko kanina, you are becoming strong. So, yung sabi niya dito is the ability to recover quickly. Na kahit talagang gaano mang parang yung isipan mo isang parang pinagtakluban ka ng langit at lupa. But because of you praying persistently, nandoon pa rin na you are still strong. Amen? Ano pa yung sabi niya dito? Staying strong and positive after a major loss, failure, or life change, sabi niya. And then, coping with emotional pain and stress. Hindi yung talagang dinadala mo na yung mga pain mo, katulad ng mga, mga iniwanan na kanilang mga boyfriends dyan. Masakit! Nakakakuya ta atin! Hindi mo kasi naintindihan. Kung sasabihin pa rin mo sa akin, hindi ko pa naintindihan kung gaano kasakit ang nararamdaman nyo dahil sa breakup sa mga boyfriend ninyo. But you know, if we have this kind of praying persistently, kahit na gaano pain yun, na-overcome mo. Why? Because yung puso mo, naka-intune sa Panginoon. Naka-intune sa will ng Panginoon. So ano ang sabi niya dito? Aligns our heart with God's will. Naka-align yung puso mo sa will ng Panginoon. Kaya kahit gaano kasakit yan, masaktan ka man, manlupay-pay ka, pero hindi na yan tuloy-tuloy, abutin ang buwan at saka taon bago ka mag-recover. No, ibig sabihin, kapag yung nasaktan ka, and then ilang buwan na, ilang taon na, nasasaktan ka pa rin, ay kapatid, something wrong with you. Ibig sabihin yung panalangin mo, you are not praying, you are not having yung relationship sa Panginoon. So maaaring nagsisimba ka, you are joining, and then, pero kapag nandoon pa rin yung pain sa buhay mo, you need to build the wall around you because you are being attacked. You know, the pain, yan po yung tinutusok ng kaaway sa inyo. Ang ginagamit niya yung pain sa buhay mo para ikaw ay mahulog sa kamay ng Panginoon. At kapag, kapag you allow yourself na ganun, ay talagang tuluyan ng kaaway na, tuluyan ka niya na hilahin hanggang sa ikaw. Kaya maaari kahit na nagsisimba ka, pero nandoon pa rin yung pain, walang ano yun. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, we need to, ito yung sabi niya, if we continue to pray persistently, our hearts are being aligned with God's will. And so we will stay strong, di ba? Kahit na gaanong pain yung naramdaman natin, it's really normal because we are human beings. Sino ba naman ang talagang patuloy? Lahat naman tayo talagang masaktan ka, manlupay-pay ka man, but then after all, hindi mo kailangan na abutin yung mga taon bago ka makapag-recover. If you have that, if you have this persistent, yung talagang nananalangin ka, ano lang yun, sabi ng chicken lang, sabi ng leader ko noon sa akin. Ano niya, alam niyo, yung testing lang natin, ganito. Hindi mo pa makita kung kano ganito kaliit. Para sa atin yung parang ang laki. Pero sa mata ng Panginoon, ay alam mo ba? Ganito lang, kikit lang yan, sabi niya. And so, if we have to really continue to build our prayer
prayer for the Lord, nandoon po yung what? Ito po yung will ng Panginoon. Parang sinasabi mo, oh, sige, alam ko na may tinuturo ang Panginoon. It is not the will of the Lord. Or makikita mo rin, na habang dumarating yung mga araw, as you continue to recover, as you continue to hold on the promises of the Lord, standing on the promises of God, yung inawit ninyo kanina, as you continue to stand on the promises of God, makita po ninyo kung gaano ituro ng Panginoon. Kaya hindi pala nangyari yung mga expectations ninyo, yung lahat ng mga bagay na sana yun ang mangyayari, pero bakit kabaliktaran? Sometimes, you are praying and praying, tapos yung nangyari, yung nakita mo, bakit parang kabaliktaran naman? Alam mo yung nananalangin ka, ang nangyari parang kabaliktaran naman. But then, may tinuturo pa rin ng Panginoon. Praise the Lord pa rin. Amen? Nakatayo ka if you have that prayer na i-build yung wall mo. Amen. So, ano ba yung sabi niya dito? Strengthens faith. Na-strengthen yung pananampalataya mo, refines desire. Hindi yung desire na talagang yung kagustuhan, yung will mo, pero nare-refine at nare-refine yung desire mo na i-align sa kung ano po yung desire ng puso ng Panginoon. Amen? Ano pa yung sabi niya dito? It builds character, releases peace, and increase awareness. It shields us from temptations. Hallelujah! Like Joseph, kaya tumakbo siya kahit sa temptation na talagang hulihin siya ng talagang hilayon siya ng temptation, pero he was being shielded. Although nagtapon siya sa bilangguan, because iniwasan niya yung temptation, but still, God made a way. Amen. Nandun pa rin yung talagang trust at hope niya sa Panginoon that he still never give up. Yun po yung buhay ni Joseph. Yun yung kwento ni Joseph. So ito po, as we continue to hold on to the promises of the Lord, praying, manalangin po natin yung, sabi mo Panginoon, sa iyong salita, you will never leave us nor forsake us. Lord, alam niyo yung natesting ako, yung matesting ka, and then, Lord, di ba sinabi mo sa Jeremiah 29 verse 11, that you know the plans you have for me, plans to prosper me and not to harm me, plans to give me a hope and a future, and I continue to keep on claiming the word of the Lord. So we need to stand on the promises of God and claim His promises. Through prayer, ayun, nakikita mo muna kahit na gaanong bagyo ang maranasan mo sa buhay mo. It's normal na maraming mga problema ang dumaraan sa buhay natin, at sometimes na parang nanlupay-pay tayo at parang na-uphold tayo sa kamay ng Panginoon. Amen? So, never stop praying. And so, tignan po natin dito yung mga examples, biblical examples, at ano po yung makukuha natin na benefits or mga power of persistent prayer. So, the power of praying persistently. Tignan po natin sa Luke chapter 18, simulan po natin, ituloy po natin sa verse 2. So, ito po yung kwento ng isang widow. Sabi niya, there was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared for men. May isang judge. Verse 3 again. A widow of that city came to him repeatedly saying, give me justice in this dispute with my enemy. So meron siyang kaaway. Itong isang widow na ito, meron siyang kaaway. So pumunta siya sa judge. Ulit-ulit na pumunta. Ano ang sabi niya? Give me justice. The judge ignored her for a while, but finally he said to himself, I don't fear God or care about people. But this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant request. And yung constant request, paulit-ulit. Then the Lord said, learn a lesson from this unjust judge. Anong sabi niya doon? We need to learn a lesson from this unjust judge. So, even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? So if we continue to come before the Lord, I tell you, anong sabi ng ating Panginoong Jesus, He will grant justice to them quickly. But when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith? Pero kung babalik ang ating Panginoon, will He find faith in the earth? Yun po ang kanyang sinabi. So, as
that God will never ignore if we continue to come before Him constantly, day and night. Bago ka matulog, pagising mo sa umaga, Panginoon, nakikita mo naman, ganito ako, ganito, Panginoon. Di ba? So, ano yung sabi niya dito? You will receive quick justice. Quick justice, kaya pati na rin sa inyong mga employment, hindi na kailangan. As you continue to pray, alam na ng Panginoon, kaya kahit na hindi mo na ang karamihan dito, kung minsan yung mga struggle ng bawat isa is yung long service. Alam niyo kung nandoon yung persistent prayer, the Lord will give you justice. At kahit na hindi mo sinasabi sa amo mo, yung amo mo sasabihin niya, oh, Cheche, okay, magbabakasyon ka, I will give you your long service. Kahit na hindi mo sinasabi, the Lord will be fight for you. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Do not fight, I will fight for you. Amen. The Lord will fight for you as we continue to come before the Lord to cry out to Him day and night. Never stop but keeps on coming before the Lord. Ay, talagang ipaglalaban ka ng Panginoon. Kaya tingnan mo yung mga employment mo, kung pare-parehas ang problema, 10 taon ka na sa amo mo, parehas na problema pa rin. Something wrong, kapatid. Sa mga nanonood online. Mga problema, something wrong. 10 years sa amo, hindi nagbabago, pare-parehas. You know, if you have this keeps on praying, pray for your employment and then speak to them that God will bless them. Ay, kahit na yung pananalita ng amo mo, babaguhin din niya, ah. You know, alam ng Panginoon ng desire. And why I'm telling this is because naranasan ko din, ha. Alam mo yung mag-day off ka, tapos magtrabaho ka muna sa umaga, kaya ang day off mo hapon lang. And I said, Lord, I want to serve you whole day. And ikaw, Panginoon, ang patuloy na magtrabaho hanggang sasabi ng amo ko, okay, Norma, no need to work in the morning. So that you can go out early. O, diba? And God will change. Kaya kung pare-parehas, we need to search our hearts as we continue to cry out for the Lord. Alam ng Panginoon yung desire natin. Amen? Alam ng Panginoon yung desire ko. As long as you desire, God would make a way sa amo mo. Kaya, even this time, you know, kahit na yung amo ko may sakit, but then, I am thankful for the Lord. Hindi yung kinukuha yung day off mo, sometimes, oh, Norma, I need you. Kahit I need you, walang bayad din. And sometimes you have to work for them, walang bayad. But it's okay. Hindi yung parang palagi ba na day off mo tapos kinukuha. So it's a challenge for each and every one of us. As we continue to cry out to the Lord, we come before the Lord. You know, God will work in our employment. We just continue to speak, oh, Lord, bless mo yung amo ko. Yung pananalita niya, kapag kung minsan, sometimes yung pananalita, sometimes din yung pananalita natin. Baka kung minsan sinasabi natin, baguhin mo ang pananalita ng amo ko, yung Panginoon gusto niyang baguhin. Ang gusto niyang baguhin yung baka yung pananalita mo. Sometimes sinasabi mo, oh Panginoon, baguhin mo ang ugali ng amo ko. Pero the Lord, ano ang sasabihin niya? Ang ugali mo ang gusto kong mabago, anak. Diba? Ang pinapanalangin mo ang ugali ng amo mo. But then, the Lord wants ikaw ang gusto niyang baguhin mo na. Sometimes, gano'n. Do you realize it? It's because when we come before the Lord and sometimes we say, oh Norma, ganito. There during that pandemic, and so sometimes sabi, oh, the boss, ay parang pinapalinggan ako ng amo ko. Sino yung boss? Oh, yung masusunod yung boss. Sinasabi nilang ganun, parang pinapalinggan nila ako. So sabi ko, Norma, come on. Parang medyo yata nasagot mo yung mga amo mo ngayon, kaya tinatawag kang boss. So sometimes I have to yung how to answer them, you know? And we really have to see. Amen? Kaya bakit napunta doon? Because God will work out everything as we continue to come before Him. Amen? So God will be the one to fight for you, that God will be the one to work out for you para i-work out niya. And you know, there are times na kung saan noon, Norma, at kapag titignan ko yung schedule, ala Lord, sabi ng amo ko, ganito ito yung schedule ko, please make a way, Lord, para, and you know, when the day comes, oh, it's okay, oh, it's okay pala, ganito ang nangyari, so it's okay, you can go. Hindi yung sasabihin ng amo mo na, oh, gusto ka ay ganito, mag-work ka sa ganito, tapos ano ba naman yung amo ko,
throne of God. Amen? Amen. Kaya yun, we come before the Lord kahit na mga ano po yung mga darating sa buhay, mga marami kang napapakinggan na mga negative, parang hindi mo kaway ang mga yun, pero bakit maraming mga ganun? You come before the Lord, give it to the Lord. Amen. God will work, and God is the one who will bring you justice. So hindi mo kailangan na ipaglaban ang sarili mo. Ang Panginoon ang maglalaban sa iyo. But you need to bring it to the Lord. Amen? Amen. Amen. Okay, next. In the book of Luke chapter 2, verse 36. Itong si Anna, the prophetess. Sabi niya dito, Anna, a prophet, was also there in the temple. She was the daughter of Phanuel from the tribe of Asher, and she was very old. Her husband died when they had been married only 7 years. So, 7 taon lang silang nag-asawa. At tapos nung namatay ang asawa niya, doon lang siya sa templo nakatira. Mga single mga widows there. Lahat para, lalo na yung mga bata, wag na kayong maghanap. Tignan niyo itong si Anna. Then she lived as a widow to the age of 84. She never left the temple but stayed there day and night worshiping God with fasting and praying. Kasi meron yung iba dyan, dapat sinasabi ko, na ano lang ito meron yung mga iba dyan dahil iniwanan ng kanila ay naging widow, kaya iniwanan sila ng kanilang mga asawa. Sige, naghahanap. Tama na yun, meron na kayong mga anak, tama na yun. Tignan natin itong si Anna. Ano ang sabi niya? She just stayed on the temple, di ba? Praying day and night with the praying and fasting, worshiping God. So, ano yung binabasa ko ito? Paano yung kapagkain niya? Kaya siya kumakain. But God sustained her. Kaya, ayaw nga itong si Ate Pasita. Pero wala na dito kasi nakapundo na. Kahit na magpo-forward dito, walang problema sa kanya. Amen. Praise the Lord. You could stay in the temple praying day and night. She came along just as Simeon was talking with Mary and Joseph, and she began praising God. She talked about the child to everyone who had been waiting expectantly for God to rescue Jerusalem. Nandoon siya sa templo. And when Jesus Christ was born, di ba? Mary and Joseph brought Jesus to the temple. And during that time, nakita itong Simeon, nakita na rin nitong si Anna, itong widow na si Anna na matanda. At nung nakita niya, proclaim niya. So ito, she bears witness to Jesus Christ. So we are, as we continue to keep on praying, we are a successful witnesses of Jesus Christ. Kung talagang yung evangelism, yung strategies of evangelism, yung topic ng DDC kanina, mag-date niyang mag-evangelize, di ba? As we continue to pray, so before we go and evangelize, we pray, oh Lord, give me souls. Sometimes meron yung mga ganun, Panginoon, lalabas ako dito, give me souls. Although na kung minsan wala, kung minsan meron naman, mga ganun, di ba? Meron yung mga ganun, Lord, bigyan mo ako ng kaluluwa na magmin sana sa umagang ito para meron akong madala sa tahanan mo, parang ganun. And then sometimes, kung minsan kahit na liwanag ka, wala rin. Although na meron yung minsan na Panginoon, I pray, and pumunta pa ako, sinamahan ko pa. Sinamahan ko, sabi niya, ay pupunta pa ako sa pumunta pa ako sa post office. Okay, sige sister, sasamahan kita. At sinamahan ko doon sa post office, pumunta kami. Pumunta pa, tapos sabi niya, mamaya, sabi niya, ay kung may gagawin pa ako sa worldwide, sige, sasamahan kita. Kasi tinitignan ko, ibalik ko pa naman. Alas 12. Sige, sasamahan kita sa worldwide. Ituro ko lang yung start ng service natin dito. Hanggang sa mag-quarter, nung nandun na kami mag-quarter, medyo ikot-ikot ng worldwide, hanggang sa mag-quarter to 1 na, andito rin sabi niya, sister, pasensya ka. Next time na lang ako sasama. Meron ng mga gano'n. Okay lang. Kaya yung mga DTC natin ngayon, huwag kayong ma-discourage. Na kahit meron yung katulad ng isang kasamahan natin na na-discourage ako, walang ayaw ko ng mag-evangelist, pinakapakain ko pa naman sa kapitid ko. Sabi niya, ay mayroon yung iking strategy ba?
Hindi lang yung yung strategy na pinag-aralan ninyo kanina, meron din yung eating strategy. Sabi niya, ayaw ko nang mag-imagine, ayaw ko na. Nakapakain ko pa naman. Tapos pagkatapos, ayaw niya palang sumama. Hindi, sabi ko, kaparating yan, kapatid. Pero it doesn't mean na, so it's just the same with prayer. Prayer, di ba? Nate-testing din tayo. Sometimes the Lord wants to test us also. Kung minsan ako nga, yung pinapanalangin mo na, wala naman. Tapos yung pina-follow up mo, ayahan mo naman, ikaw lang ba ang tao? Mga ganun, pinalo up mo ng ilang linggo, tapos hindi nagre-response. Wow, bahala ka dyan sa buhay mo. Yung pinapanalangin mo, tapos parang, walang action. Palitan mo. Kaya, nung naano ko dito sa persistent prayer, parang naalala ko yung mga pinapanalangin ko noon. Na-stop ko ng pinapanalangin. Sabi ko, ala Lord, sorry. Forgive me because mababalan pala yung ano ko na kung tapos na yung isa, 2 buwan, tama na balik. Hindi lang yan. Parang ganun. But then, kailangan din pala na tuloy-tuloy. Yung sabi ng Panginoon. Amen? So, like in order for our families, sometimes in order for our families to be protected every day, every morning before you sleep, like for you also bago ka matulog, pagising mo sa umaga, Lord, cover me by your blood, cover my family by your blood, cover my employment by your blood, para kahit na ano po yung nangyari sa araw na yun, parang naipasa kamay mo na sa Panginoon. Amen? Bago ka matulog, Panginoon, maraming salamat sa nagawa mo. Purihin ang pangalan mo. Lord, cover me habang kami po ay matutulog, Panginoon. Lord, we pray for your blood. Lord, cover us, O God, with your divine protection through the blood of Jesus Christ. Ulitin mo, ipanalangin mo muli lahat yung mga, kung kailangan mong pangalanan yung mga anak mo, para sa halip na mag-worry ka, alam, kumusta kaya sila, pangalanan mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I pray, cover mo also yung, praise the Lord, yung testimony ni Sister Jessa. Yes, even yung mga animals yun, kung itong baboy na alaga ng asawa ko, Panginoon, maraming salamat, I pray for your protection, itong manok, yung bahay namin, Panginoon, I pray for your blood covering and your protection around our house, around our properties, everything. We bring it to the Lord. Amen. Paulit-ulit yun, kahit umaga, gabi, paulit-ulit. Kaya kung gagawin ninyo yun, kulang ang 2 oras. Sasabi, lalo na kapag pangalanan mo na lahat. You have to pray for everything. Isali mo na yung bansang Pilipinas o sa president hanggang doon. Yung mga kababayan mo pa. Diba? So, hindi lang yung pamilya mo, kababayan mo pa, yung kabarangay mo, and then, pag, ano pa dito, yung employment mo, yung mga amo mo, pangalanan mo, yung pangalan ng mga amo mo, tignan mo, yung kulang ang 2 oras, sinasabi ko na. Kaya kung minsan, paano kayo manalangin ng kahit 30 minutes, hindi mo, wala kapag talagang you really pray fervently, persistently before the Lord. Talagang magugumbol mo yung mga ganyan. Amen? So, you have to pray. And as you continue to pray, you can see na build yung wall around of protection. Kaya, the enemy, kahit na ano po yung gagawin ng enemy, dikit na kita. Amen? Yes, I try that one. You know, even me, Lord, I cover even my backbone, my head. Wala yung mga migraine, wala yung yung pain sa backbone, lalo na tayo. Ito ba yung mga right leg? And sometimes yung right leg, yung parang sometimes na sabi nilang, ano yan? Sciatic. Yung parang gano'n na kung minsan, wala ang sakit. Yung parang nakatayo ka na, parang ayaw mo nang tumayo, di ba? And so, Lord, I cover my leg by the blood of Jesus Christ. I cover my back. Naalala ko, wala na nga. Oo nga, every day, every morning, bago ko matulog, pag-ising mo sa umaga, pag-kumita to the Lord, at oo nga, nawala. But it needs to be consistent. Yung parang paulit-ulit, mga ganun. So makikita mo kung paano po mag-work ang Panginoon. Amen? Amen. And sometimes, even yung biglang sumakit lang yung, basta pag-ising mo sumakit, kanang kamay ka naman, paano ako makapagtatrabaho dito, Lord? How can I work? Then you have to say, oh Lord, I cover my mind, cover my thoughts to the blood, para nandoon yung protection talaga ng Panginoon. Amen. Persistently. Never stop. Keep on praying. So, ganun po. Kahit na
even in the afternoon, even kung meron kayong time, in the afternoon, mga gano'n, you can pray. Amen? Amen. So, yun. We can bear witness. O, napunta ulit doon. Next. Ano yung pangatlo? O, you will receive the answers of your prayers. So, dito sa Luke chapter 11, verses 5 to 13. Tignan po natin anong kwento naman ito. Anong sabi niya dito? Then teaching them more about prayer, he used this story. Suppose you went to a friend's house at midnight, wanting to borrow 3 loaves of bread. You say to him, a friend of mine has just arrived for a visit, and I have nothing for him to eat. Ano pa? And suppose he calls out from his bedroom, don't bother me, the door is locked for the night, and my family and I are all in bed. I can't help you. But I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. So be shameless. Lord, please! I really need you, Lord! Pero huwag niyong gawin sa bahay ng mga amo mo, baka sabihin niya, bakit ang tanongin niya, bakit ang nak-nak? Nagnanak-nak ka dyan. Malapit kasi yung room ko doon sa may CR o kaya. Pero yung, alam mo yung nananalangin ka ba? Pagkatapos pati siya na darating, papasok sila doon, napapakinggan ka nila, mas kaya namin kinakausap ng kumihan ko. Siguro sasabihin nila mga gano'n. Bakit palagi siya nagsasalita? Kaya kausap niya sa gabi. Mga midnight pa naman. Ating gabi. Parang meron siya. And so, anong sabi niya dito? And so I tell you, keep on asking and you will receive what you ask for. Keep on seeking and you will find. Keep on knocking and the door will be open to you. Pero ano ang sinabi ni Jesus Christ? For everyone who asks receives, everyone who seeks finds, and to everyone who knocks the door will be open. So promise ng Panginoon to you. Promise ng Panginoon, you fathers, if your children ask for a fish, do you give them a snake instead? Katulad kayong mga nanay. Or if they ask for an egg, do you give them a scorpion? Of course not. So, anong sabi ng Panginoon? So, if you sinful people, tayong mga sinful people, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? How much more na hindi ibibigay ng Panginoon ang pangangailangan mo? Ano ang sabi niya sa Matthew chapter 6? Na if the Lord inangalagaan niya yung mga lilies of the field, yung mga birds who are flying, pinapakain niya, and then how much more daw sa atin na kanyang mga anak, na kanyang mga nilalang, if we continue to cry out to the Lord day and night, if we continue to seek the Lord, if we continue to go near to the Lord, to come, Lord, I need you, Lord, I seek you, Lord, I praise you, I give you praise, I worship you, we come before the Lord. Anong sabi niya dito? The Father, how much more no kung kayong mga nanay, mga parents, ibinibigay ninyo ang pangangailangan ng mga anak ninyo, then how much more sa ating Panginoon na hindi niya ibibigay. And yun in the book of Ephesians chapter 1, ibinigay na ng Panginoon in the heavenly realms, sabi niya. God had already given the blessings sa bawat isa sa atin. And sometimes kulang lang tayo. Until now, sabi doon sa book of John, ano ang sabi niya? Until now, you have not asked me. Sometimes kung minsan hindi natin kasi sinasabi sa Panginoon, ask and you will receive and your joy will be complete. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Saan kaya yun? Book of John, chapter 6. Chapter 16, verse 24. The book of John, chapter 16, verse 24, yun ang sabi niya, you ask me for anything in my name and I will do it. Anything in the name of Jesus Christ. As we continue, so anything na sasabihin natin sa Panginoon, gagawin niya. Pero sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, hindi sa pangalan ni Maria, kundi sa pangalan ng Panginoong Jesus, naka-address sa ating Ama sa Langit. So, oh dear Father God, kaya alam ba ninyo, our Father who art in heaven, diba? Ano ang sabi niya? Until now, you have not asked us, and you will receive, and your joy will become complete. Anything in my name. Hindi niya pinipili, kundi lahat. So ano bang sabi? Ibig sabihin ng anything, lahat
lahat na yun, ibibigay ng Panginoon. Amen. At kailangan yung faith. Of course, faith. Pero kasi kapag nandun na yung doubt, sasagutin na kayo, ibibigay niya kaya o kaya kung ano, ay wala na Kapag nagda-doubt ka, wala na yun. Parang kung nandun yung faithless, nag-doubt ka na, ay parang pinatay niya yung panalangin mo, kaya huwag kayong mag-doubt. Kapag pinanalangin na ninyo na huwag na kayong mag-worry. If you already prayed for the protection of your families back home, huwag na kayong mag-worry. Why? Because kapag nag-worry na kayo, ibig sabihin, nag-doubt na kayo. You need to have that hope already, that God is already in control, is protecting them already. Amen? Kapag ipinasa kamay mo na sa Panginoon, huwag ka nang mag-isip ng mga negative. Pero just be positive. Amen. Kaya, parang yung pag-isip mo sa umaga, sabi, Lord, this day belongs to you. Thank you, Lord, for the strength na ibinigay mo sa akin. Because I am strong, and I am healthy. Pero parang yung bang, yung parang mahina yung katawan mo, or parang past na yung sa akin is parang, ayun niya, dito niya kasi ang lupay-pay, parang, yung bumanga, ay, parang ganun ba? Yung parang kasi, parang nanghihina ka ba na pag-isip mo, and then, Panginoon, maraming salamat sa kalakasan na ibinigay mo sapagkat ang araw na ito ay para sa iyo at ako ay malakas, malusog sa araw na ito. Pero parang yung katawan mo is parang bumibigay. And so sometimes parang, ay, ano ba naman itong katawan na ito ba? Sometimes I have to stop my mouth and then, huwag sabihin mo. Kasi parang sinabi mo na sa Panginoon na malakas ka na, kaya, ay, sige. Parang huwag mo nang intindihin. Sometimes nararamdaman mo yung mga, di ba, yung mga pagod, yung mga pain. Kapag ipinasa kamay mo na sa Panginoon, huwag mo nang intindihin. But then you still have to continue to do ang makikita mo. Kaya pagkatapos ng mga oras, hindi mo na mamalayan, ay nawala na. Kasi kapag iniintindi mo, ay talagang buong araw na mararamdaman mo talaga yung pagod mo, kaya stress mo. So, ganun. As kapag sinabi mo na sa Panginoon, do not doubt. You have already entrusted to the Lord. You received it already. So, ibig sabihin, kapag na-receive mo na, nandyan na yung blessings nandyan na. Amen? Hindi yung ibibigay kaya ni Lord, o kaya kumusta kaya? Diba? You just say, thank you, Lord, because your blessing is there, your protection is there. Amen? Amen. Amen. Praise God. Next. Dito. So, as we continue to pray persistently, there is healing, there is salvation, there is deliverance, there is restoration. We can see the miracles na gagawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So, in the book of Matthew chapter 15, simulan ito yung isang kwento. Sabi niya dito, a Gentile woman who lived there came to him pleading, have mercy on me, O Lord, Son of David. For my daughter is possessed by a demon that torments her severely. So, Gentile, si Jesus Christ, Jew. Ano ang sabi ni Jesus Christ? But Jesus gave her no reply, not even a word. Tingnan niyo kung minsan silent ang Panginoon. Mananalangin kayo, ang Panginoon parang silent, di ba? Yung parang, pinapakinggan kaya ako ni Lord? Ito, sabi niya, not even a word. Then his disciples urged him to send her away. Yung mga kasamahan mo sa simbahan na akalain mo sana na tutulong sa'yo or mag-i-encourage sa'yo. Sila pa yung parang gagamitin mo. Urge. Tingnan niyo ito, yung mga disciples ni Jesus Christ. Sa halip na maawa sila doon, sabi nila, ay, Jesus, tulungan mo naman. He is already there begging. Bakit hindi mo tulungan? Sa halip na ganun, ano ang sabi nila? Ay, tell her to go away. They said, she is bothering us with all her begging. Wala rin silang patience, no? Yung mga disciples ni Jesus Christ. You can just imagine, sa halip na maawa sila doon because she is begging. Then, send her away. She keeps on bothering you. Makasali ko lang dito. Pero ano ang sabi dito? Then Jesus said to the woman, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel.
O hindi siya taga-Israel kasi because he's a Gentile. O kung sabihin natin Pilipino ito, Gentile. O, pero ano ang sabi ng babae? Ano ang sabi niya? Verse 25, but she came and worshipped him. Ala, nagpuri pa rin sa Panginoon kahit na ganon. Alam mo yung pleading again, Lord, help me. Kahit na ganon mo yung parang trato sa Kanya, yung treatment sa Kanya, pinuri pa rin niya yung Panginoon. Kaya kung pagpapasok kayo sa simbahan, tapos parang mga aliens lahat ang nakikita niyo. Ayan ba naman itong simbahan na ito? Aalis na lang ako. Wag! Tingnan niyo itong babae na ito. Ano ang sabi niya? Oh, she came worship the Lord. Tapos sabi niya, Lord, help me. Ay, sabihin mo pa rin, ay, nandito ako para purihin ang Panginoon. Wala akong pakialam sa mga inyo kahit anong sabihin. Ano sasabihin niyo sa akin? Basta nandito ako po, magpupuri sa Panginoon. Purihin ko pa rin ang Panginoon. Amen? O kahit na ano yung parang nakita mo, nakakalismaya naman yung mukha ng kapatid na ito. Huwag mo na siyang pansinin. Basta, purihin mo ang Panginoon. Amen? Kaya huwag kang manismaya sa kadalhin mo. Okay? Praise the Lord. At kung nakasimangot, hayaan mo kung nakasimangot siya, sabihin mo, ay, praise the Lord pa rin. Huwag kang malis naman itong libro ko na ito, nakasimangot. Hayaan mo, ha? Amen? So, tignan po natin yung picture ng woman na ito. Ano ba ito? Ito ba yung pangatlong testing niya? Kaya na-testing talaga itong babae nito kay Jesus Christ. Jesus responded, it isn't right to take food from the children and throw it to the dogs. Tinawag pa siyang aso ng ating Panginoong Jesus. O ikaw kaya ang tatawagin na aso? O ikaw aso? Tao ka pa naman. Tapos sabihin na aso. Pero, nagkaroon pa rin siya ng courage. So you can see, yung positive na response natin despite of the negative na makikita mo, mapapakinggan mo, nandoon pa rin yung positive response. Kapag if you keep on praying, kahit na anong mga negative ang nakikita mo, kaya napapakinggan mo, positive pa rin ang response mo. Kaya doon mo makikita kapag na-build yung wall around you. Kasi parang hindi mo napapansin yung kapitbahay mo, yung parang napakinggan mo, pero parang hindi mo na napakinggan. Parang gano'n. So ano ang sabi ng babae? Sabi niya, she replied, that's true, Lord, but even dogs are allowed to eat the scraps that fall beneath their master's table. Ano ang sabi ni Jesus Christ? Dear woman, Jesus said to her, your faith is great. Your request is granted. And her daughter was instantly healed. O, diba? Miracle. Despite of yung mga negative, kaya parang as we continue to keep on praying to the Lord, maraming mga negative na hindi natin maaasahan. Marami pa rin mga pagsubok. As habang nananalangin tayo, bakit mga kabaligtaran? Parang ano ba naman itong nangyayari? Bakit parang sa halip na gumagaan yung, bakit parang dumadami pa yung mga pagsubok o yung mga problema? O kaya ano ba naman itong nararamdaman ko? Pinapanalangin ko pa naman. Bakit ganito? O yung mabigat pa yung mga pakiramdam mo, parang mga grabe pa yung mga pagod mo, mga ganun. But then those were parang yun ng kaaway in order for us to stop. Pero ano ang sabi niya? Persistent is, do not give up. Ipaglaban mo. So katulad ng babae na ito, ang makikita po natin dito, ano ang sabi ni Jesus Christ? Your faith is great. Your request is granted. So nandun po yung healing, nandun yung restoration, nandun yung salvation, nandun yung deliverance. Amen? Yung miracles na mangyayari as we continue to pray despite of the obstacles, despite of the many problems, of the many trials, if we could still persist na kahit na masakit yung likod natin, pero bumabangon pa rin tayo. Lord, gusto ko pa rin na makipag-fellowship sa iyo. I want to worship you, Lord, despite na talagang natutulog. Yung talagang hinihila talaga. Tapos, yung kahit na tumayo ka, tapos Panginoon, yung parang talagang itutumba ka ba? Gusto ka niyang itumba, but if we continue to persist, and then, makikita mo how God will work. Amen? So, marami pong mga negative as we continue to pray persistently, but continue, do not give up pa rin. Amen? Amen. And so, we can see kung paano po mag-work ang Panginoon. Even in our families, kaya meron yung isang nanay na
testimony, ay yung isang testimony ng isang kapatid, sabi niya, 20 years na pinapanalangin niya yung asawa niya. Pero sa unan, alam niyo yung unan ng asawa niya, everyday nililihans niya daw for the salvation. 20 years, hindi niya in-stop. Kaya sabi niya, kung siguro after 10 years na nanalangin ako at hindi pa siya nanampalataya kapag nag-stop ako, baka hindi pa nanampalataya ang asawa ko, sabi niya. Kasi 20 years na ipanalangin niya. Meron yung isang nanay na basta nawala yung kanyang anak. 17 years old na binata. And naging pumasok siya sa Pilipinas is more on fraternity kay mga satanism, mga ganun. So, parang pinagsilbihan niya yung demonyong kaaway for 23 years. So, 40, anong taon niya nung 40 something noong bumalik siya sa kanyang nanay. And 23 years, yung panalangin ng nanay niya everyday, in the book, yung Psalms chapter 23, everyday, day and night, yun, sa gabi, sa umaga, yung the Lord is my shepherd, I lack nothing. The Lord is, kapag John yung pangalan ng anak niya, sabi niya, the Lord is John's shepherd, John lacks nothing. John lie down in green pastures. Pinapalitan niya yung di ba? The Lord is my, kung ngayon yung Psalms chapter 23, every day po yun, day and night, and the time came na for 23 years, because nandoon siya nga, yung parang pinagsisilbihan niya is in the dark world, of course, yung kaaway. So the Lord is my shepherd, I shall not be in want, di ba? The Lord is, pinalitan niya yung the Lord is, yung pangalan ng anak niya, sabihin na lang natin na Peter. The Lord is better shepherd, Peter shall not be in want. Verse 2. He makes Peter lie down in green pastures. He leads Peter beside quiet waters. Every day na gano'n ang kanyang ginagawa. Kapag sa verse 3, He restores the soul of Peter. He guides Peter in paths of righteousness for His name's sake. Every day yun. And for 23 years, itong anak niya ito, hindi na natin ituloy kasi pa. It's just an example. You can do it with your children also. You want to pray the word of the Lord. Psalms chapter 23, Psalms chapter 91, Psalms chapter 127, those were good prayers. Kung hindi mo alam, basahin mo. You just read the book of Psalms and you will see how God will protect you and how God will work. And doon sa gabing yun, hindi na natutulog itong anak niya na ito na si Peter. So hindi siya natulog, pero parang may nagsasabi sa kanya, kunin mo ang Bible. Mas walang Bible. Pero meron siyang alam na old na Bible na parang naitago niya yata. Kasi syempre, in the dark world, ini-study pa rin nila yung Bible. And so, kinuha niya, at pumunta siya doon sa Book of Psalms. Binasa niya ang the whole Book of Psalms hanggang natapos siya madaling, 10, yun? Syempre, from chapter 1 hanggang sa chapter 150 yata yun? 150 ba lahat ang Book of Psalms? Binasa niya yun hanggang sa natapos. So, ilang oras niyang binasa. At nangusap ang Panginoon sa kanya. At during that time, parang na-realize niya na he was delivered. At doon siya bumalik sa kanyang nanay for 23 years. Hindi alam ng nanay niya, hindi nila mahanap kung nasaan siya. For 23 years, hindi nakita. And then nung bumalik siya, nalaman niya, it was her mother who had been praying for her day and night. And he's using this Psalms chapter 23. It's a real testimony. And persistent prayer. Amen? So those are examples of persistent prayer. Kaya never give up. Huwag tayong mag-give up. Ipaglalaban mo ang pamilya mo hanggang sa sila ay manampalataya through praying for them persistently. Amen? Kaya kahit na maraming mga obstacles or maraming mga makikita mo na parang hindi nag-work ang Panginoon, parang the Lord is silent, still keep on praying. Pero kasi ang sabi niya doon? The Lord is hearing. Ask and you will receive. Seek and you will find. Amen. It's the promises of the Lord. So we continue to keep clinging, claiming, stand on the promises of God. Amen? Amen. Ano pa? Meron ba? Last?
Ito po si Daniel. So yung masasagot yung ating mga panalangin, itong si Daniel, last na example natin ito, meron pa, but hanggang ito iikuan muna natin dito kay Daniel. So sabi niya dito sa Daniel chapter 10 verse 2, sabi niya, when this vision came to me, I, Daniel, had been in mourning for 3 whole weeks. 3 linggo naman itong si Daniel na nananalangin. All the time I had eaten no rich food, no meat or wine crossed my lips, and I used no fragrant lotions until those 3 weeks had passed. On April 23, as I was standing on the bank of the great Tigris River, I looked up and saw a man dressed in linen clothing with a belt of pure gold around his waist. Verse 6. His body looked like a precious gem. His face flashed lightning and his eyes flamed like torches. So nagkaroon siya ng vision. His arms and feet shone like polished bronze, and his voice roared like a vast multitude of people. Only I, Daniel, saw this vision. After praying and fasting for 21 days. Itong si Daniel, sabi niya, the men with me saw nothing. Yung mga kasamahan niya, wala silang nakita. So si Daniel lang ang nakakita. But they were suddenly terrified and ran away to hide. Verse 8. So I was left there all alone to see this amazing vision. My strength left me. Verse 8. My face grew deathly pale and I felt very weak. And verse 9. Then I heard the man speak. And when I heard the sound of his voice, I fainted and lay there with my face to the ground. Napakinggan niya yung salita. Just then a hand touched me and lifted me, still trembling. Ikaw ba naman? Di ba? Parang, ano ba naman ito? Siguro talaga. To my hands and knees. Talaga siguro nag-tremble ka rin. And the man said to me, Daniel, wow, praise the Lord. You are very precious to God. Sabihin mo yung pangalan mo. Tapos, Norma, you are very precious We to are God. very precious to the sight of God. Sabihin mo sa sarili mo, you are very precious to God. So listen carefully to what I have to say to you. Stand up, for I have been sent to you. When he said this to me, I stood up still trembling. Kaya precious tayo. Then he said, don't be afraid, Daniel. Since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. So dito, tignan po natin itong verse 12. Diba? Sabi niya, don't be afraid since the first day you began to pray for understanding. Bakit nanalangin si Daniel? For understanding. Lord, give me understanding. Meron sa book of Ephesians chapter 1 yun eh. Maganda yung ipag-pray. The prayer of Apostle Paul to the Ephesians. That Lord, give them understanding to know your will. Sabi nga doon. And to humble. Why do we need to come before the Lord? To humble yourself before your God. Amen? Kaya kailangan din yung humility. Faith with humility. Your request has been heard in heaven. So first day pa lang nananalangin si Daniel. Ipinanalangin niya, Lord, I want to gain understanding. Ano ang panalangin naman ni Solomon? Wisdom, di ba? Oh Lord, give me wisdom, sabi niya. Kasi bata pa ako, how can I handle these things? Itong mga buong nasyon ng Israel people. Ang bata pa naman ako, how? Give me wisdom to be able. So, ibinigay ng Panginoon ang kanya. Ito naman si Daniel, ano ang pinanalangin niya? Understanding. Pero, it's not only to pray for understanding, but then to humble yourself before your God. So, in praying for the Lord, kasama doon yung humility, pananampalataya. Amen. So sabi niya dito, I have come in answer to your prayer. So nasagot na. For day 1, nasagot na ang panalangin ni Daniel. Pero tignan natin, ano sabi sa verse 13? But for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. May nagbablock doon. Kaya in the book of Ephesians chapter 6, our struggle is not against flesh and blood, but against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Hindi natin nakikita ang ating kaaway. Sabi niya doon, di ba?
Hindi natin nakikita ang ating kaaway. Ito, the Prince of Persia, block my way, yung kaaway. Then Michael, one of the archangels came to help me. And I left him there with the spirit prince of the kingdom of Persia. So tinulungan siya. As an angel of the Lord, tinulungan siya. I-deliver sana niya yung answer ng panalangin ni Daniel. Pero hinarang itong angel na kaaway. Doon, Prince of Persia is the enemy. Diba? Enemy yung sinasabi niya dito. So hinarang niya yung magdi-deliver sana sa kasagutan sa panalangin ni Daniel. 21 days yun. But still, Daniel keep on praying for 21 days. So imagine kung hindi 21 days na nanalangin si Daniel, kung hindi niya ipinagpatuloy yung 21 days, baka hindi niya na-receive yung answer ng kanyang panalangin. That is, parang i-activate mo ba yung angel ng Panginoon? As we continue to pray, ma-activate yung angel ng Panginoon para mag-work sila. Because they are the ones who will deliver the answers, yung mga panalangin mo. Kaya if you gonna pray with weeping, yung mga, yung tears mo, ay, kinukuha ng mga angel ng Panginoon, inilalagay sa bottle. Diba? Ilalagay sa bottle yun, all your tears. Kaya hindi nasasayang yung mga luha mo. Kung ikaw ay nananalangin at nagluluha, hindi po nasasayang yun. The angel of the Lord are gathering them. Nilalagay nila sa bottle. That is your, kayamanan sa langit. So makita po natin dito, verse 14, ituloy natin. Ano ang nangyari? Now I am here to explain what will happen to your people in the future, for this vision concerns a time yet to come. So doon po, na-deliver yung kasagutan ng panalangin ni Daniel. Amen? So you will receive, sometimes you will receive yung mga visions, the answer of your prayers, as we continue to keep on praying. Amen? Kaya huwag tayong mag-stop, huwag tayong huminto, huwag tayong madismaya, huwag tayong ma-discourage. But despite of everything, keep on praying. Amen? Amen. So, makita ninyo yung mga kasagutan, the power of persistent prayer. Ang una, sabi niya doon is, ay yung receiving quick justice from everything. So, quick justice from everything. Ano ba? Number 2. Pangalawa. We bear witness to Jesus Christ. Yung talagang nag-witness tayo because we are called to bear fruit. We are called to bear witness. So, hindi mahirap na mag-evangelize. Yung parang, if there are yung nananalangin ka, nandun talaga na ituturo ng Panginoon. Kailangan na yan. So sometimes, kapatid, hello, o kaya hindi mo kinakausap, but then siya na yung lalapit sa'yo, ay sister, saan mapupunta? Meron yung mga ganun, nawawala sila, wala silang alam na puntahan, pero nang nakita nila, ay ito, alam ko, punta ito lang sa bahay kasi nakapagpunta, nakadress. So sila na yung lalapit sa'yo at magsasabi, baka pwede ako masasama. Amen. There's witness. Or kaya, kapag kasi sa panalangin mo, nare-refine ka, di ba? At nakikita yung ilaw sa iyo. Yung nagiging ilaw ka ba? Nagiging liwanag ka. Kaya yung nakikita ng mga tao sa iyo yung liwanag. Hindi na nakikita yung dating iyo. Ay, kaya sasabihin nila, ay, ano kaya ang nabago dito sa taong ito? Sabihin nila ganon, di ba? Nabago dito, ay, anong kinain mo? Bakit bigla akong nagbago? Ako nga sabi nila, ay, hindi ako mananampalataya na ako, nagiging born again si Norma. Yung mga classmate ko noon sa college. Hindi raw sila, ay, nasa high school pa lang. Because nung naging born again ako, sabi nila, akala ko hindi yan magiging born again. Sabi nila ganun. They don't believe na I will become a born again. But I did not also, yung bang sabi ko na, nandoon ka na kahit ganun yung word ko na, ay, kahit kailan man, hindi ako papasok dyan sa simbahan ng born again, pero nandito naman ako, mula naman hanggang ngayon. Praise the Lord. And it's a grace of God. It's a grace of God. And as we continue to seek the Lord, yung talagang cling to the Lord, yun nga, to pray persistently before the Lord. Mayroon talagang mga ups and down, hindi pa yung talaga, even faith, nagiging up and down rin. But kahit sometimes bumaba ka, but then you still have to rise up, di ba? At
and God will still hold you up. Amen? Amen. So yun, and then ano yung pangatlo? You will receive the answers of your prayers. As we continue to ask, as we continue to seek, as we continue to knock the door, that God will give us the answers of our prayers. And four, ayun. Nandito na healing. There is healing sa mga may sakit, salvation, deliverance, restoration. Nandun yung miracles, how God works. Huwag natin unahan ang Panginoon. Sometimes we do not experience the miracles of the Lord kasi tayo na ang nagbibigay ng solusyon. But when we give it to the Lord first, the Lord, makikita po natin how God will work. So sa halip na, ay wala ka ng budget, kailangan niya ng ganito. Panginoon, wala na talaga akong pera na ipapadala. Huwag ka munang mag-isip ng mangutang, sabihin mo na sa Panginoon, and you can see how God will work. Pero kasi yung iba, nang dahil sa alam niyo na yung iisipan mo, doon na sa loan, sa finance, na kaagad. Sa credit. O, di ba? Instead of coming before the Lord and say, Lord, you know the need, ganito. Di ba, Lord, sinabi mo in the book of Malachi chapter 3 that if we give our tithes, we're gonna open the windows. Panginoon, nandito ako. Alam mo na yung pangangailangan, talagang need nila. Huwag mo nang isipin mo na yung, ay, pumunta ka sa credit, pumunta ka sa finance, sa public finance. Ano ba yung mga inutangan natin? Mga gano'n na bangko. Pati sa layang mga passport o kaya sa mga yung mga nagpapautang dyan na 5-6. Come to the Lord and you will see yung parang huwag mong unahan ng Panginoon. You will not experience miracle sometimes because inuunahan natin ang Panginoon. Amen? Amen. So huwag natin unahan. And then, and 5 is, ayun, yung you will receive the answers of our prayers, nagkakaroon yung mga visions, so receive ka ng mga visions, dreams and visions, iba even understanding, you will receive. But we can pray also, Lord, give me understanding. You want also the Lord to give you some visions, ipanalangin mo ang God. Katulad ni Daniel, he prayed, pinanalangin ni Daniel. Even for wisdom, katulad ni Solomon, Lord, give me wisdom to be able, give me discernment, Panginoon, to be able to discern. Amen. So, yun po. And may God bless each and everyone. Continue. Amen? So, huwag po tayong huminto sa panalangin, but it's an encouragement for each and every one of us. Natignan po natin yung mga kwento katulad ng buhay ni Ana, ni Daniel, yung widow, o kaya yung woman na kung saan tinawag pang aso ng ating Panginoong Jesus, pero hindi pa rin sila nag-give up. So, ganun din tayo. Amen? Amen. 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 Praise God and God bless each and everyone. Hallelujah. Father, we thank you so much, O God. Thank you, Lord, for teaching us, for reminding us once again to continue, God, to come before you, to seek you, to pray for you, Lord, without giving up. To continue to worship you, to continue, Father God, to fight the good fight of our faith, Lord. Thank you so much. And you be the one to continue to uphold each and everyone. Continue, God, to be with each and everyone para po gawin po namin, magpatuloy po ang bawat isa sa amin na manampalataya, na patuloy na ihanapin ka, na patuloy na magpuri sa iyo, magsilbi sa iyo, at manalangin sa iyo, Panginoon. To continue to seek you with our whole heart, to continue to worship you, Father God, in spirit and in truth, Father God. To continue to always coming before you, Lord God, despite of so many obstacles, Panginoon. Ikaw po ang patuloy, Panginoon, to lead each and every one of us para hindi po kami magigiba, but, oh Lord God, nandoon pa rin yung leading, your guidance mo as you continue to uphold us to be able, Lord God, to finish this race, Lord God, na naihanda mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, hanggang sa ikaw ay darating na kami ay iyong. So maraming salamat, Panginoon, at ikaw po ang patuloy na mapapurihan sa bawat isa. We continue to pray even for your Holy Spirit to continue to fill each and every one of us. Because we know, God, we acknowledge that it's your Holy Spirit, Lord. Siya po ang katulungan namin in order for us to be able to really withstand everything, O God, na magawa po namin yung mga karapat-dapat namin na gawin, Panginoon. At maisakatuparan namin, Panginoon, yung mga
mga will mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, and may you give you praise, we give you honor, we give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen.